Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayong gabi po ay darako tayo sa salita ng ating Panginoon. Nabasa na po yung ating pong teksto sa Joshua chapter 24 verses 14 to 18. Ang tema po ng mensahe ng Panginoon ay Serving God. Dito, sa tekstong ito ay hinamon ni Joshua yung mga Israelita na gumawa ng isang malinaw na desisyon kung kanino sila maglilingkod. Gumawa sila ng isang malinaw na desisyon patungkol sa kanilang pananampalataya. Pagkatapos ipaalala sa kanila ni Joshua yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos sa kanila mula doon sa Egypt hanggang sa nakarating sila sa Kanaan, hanggang sa kanilang paglalakbay, nakita nila kung gaano kadakila, naranasan nila kung gaano katapat ang Panginoon na kung saan ay hindi niya sila pinabayaan. And at this moment of time, tinanong ni Joshua ang mga Israelita. Ang sabi ni Joshua, "Choose you whom you will serve today." Pumili kayo, sabi ni Joshua, kung kanino kayo maglilingkod ngayon. Yun bang Diyos sa Mesopotamia? Yung mga Diyos-Diyusan? Mag-decision kayo ngayon, sabi ni Joshua. Ang sabi ng mga tao kay Joshua sa verse 15, "At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoryo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos." Sabi nila, "As for me and my house, we will serve the Lord." Ang talata pong ito ay pinapaalalahanan tayo na ang paglilingkod sa Diyos, it is a choice na merong kasamang pagpapasalamat, merong kasamang loyalty, at merong kasamang pagsunod sa ating Panginoon. Serving God is not just something we do. It is who we are as a believers. Hindi lamang yung basta kung ano yung ginagawa natin. Yun ang akala nating paglilingkod sa Panginoon. But, ipinapakita dito kung sino tayo as believers ng ating Panginoon. God calls every Christian, not just leaders, to serve Him. Ang Diyos ay tumatawag, hindi lamang mga leaders, but sa lahat ng Kristiyano, sa lahat ng mga tao na maglingkod sa Kanya. Ang tanong po, do you remember why you serve God? Naalala niyo ba bakit kayo naglilingkod sa Panginoon? Ano bang dahilan bakit kayo naglilingkod sa Diyos? Ano bang reason bakit kayo naglilingkod sa Panginoon? Ano bang reason bakit nandito ka ngayon every Wednesday na sumasamba sa Panginoon? Bakit pumupunta ka sa church every Sunday para sumamba sa Panginoon? Ano bang dahilan bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Serving God is a personal decision. Ang paglilingkod sa Panginoon ay isang personal na desisyon. Hindi mo yan pinipilit sa isang tao. Kung ayaw niyang maglingkod sa Panginoon, pabayaan mo lang. Huwag mong pilitin. It is a personal choice. Kaya nga, ang sabi ni Joshua, mamili kayo ngayon kung sino inyong paglilingkuran. So napakahirap yung ginawa ni Joshua na pinapili niya ang Israelita. Kung kanino sila maglilingkod. Kung ayaw niyong maglingkod sa kay Yahweh, sabi ni Joshua, mamili kayo ngayon kung sinong paglilingkuran niyo. But the Israel, individual, ay gumawa ng isang decision
na yung decision na yun, it is a personal decision. Ang sabi nila, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. 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 Kaya nga sa atin, ang mga pamilya natin, minsan, inaaya natin, ayaw nila. Di natin sila ma-force. Di natin sila ma-pwersa. Ang sa atin lang, paalalahanan lang natin sila. Ang sa atin lang ay ipanalangin natin sila. Ang sa atin lang ay mapalagipanda. Tapnon, intundumtun itial daw, hindi hahanapin ng Diyos sa ating mga kamay yung kanilang mga dugo. Kasi nagawa natin yung part natin to remind them. Nagawa natin yung part natin as a Christian na palalahanan natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga pamilya patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. And time will come, pagharap natin sa Panginoon, hindi sasabihin sa atin ng Diyos, ikaw wala kang ginawa sa pamilya mo. Alam niyo ho, hindi ho masamang magmisyon. Pero nakakalungkot. Daming nagmimisyon. Pero pamilya muna nila hindi nagmimisyon. Unahin muna natin ang pamilya natin. Na paalalahanan patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. So serving God is not inherited or automatic. It is a personal choice. Kung tatayo si Joshua sa atin ngayon, papipiliin niya tayo, ano kayang isasagot natin? Papipiliin tayo ni Joshua. Choose you today whom you will serve. Siguro tayo mag-iisip pa. Pero ang mga Israelita, sabi nila, walang dahilan na hindi kami maglingkod sa Diyos. Walang dahilan para iwanan namin ang Panginoon. Serving God requires acknowledging His Lordship. Yung paglilingkod sa Panginoon ay yung pagkilala natin, yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Service begins when we honor God above all else. Nagsisimula yung paglilingkod natin kung matuto tayong kilalanin ang Diyos sa lahat ng bagay. Pangalawa, serving God requires total commitment. Hindi half commitment. Hindi 1/4 commitment. Hindi 1/8 commitment. But total commitment. 100% na commitment natin sa Panginoon. God desires our whole lives, not partial devotion. Our service is an act of worship. Half-hearted service does not honor God. Ang gusto ng Panginoon ay total commitment. Ang sabi nga sa Bible, He is a jealous God. Siluso ang Diyos. Ayaw niya na may kahati sa atensyon mo sa Kanya. Ayaw niya na may kaagaw siya sa pagmamahal mo sa Kanya. Ayaw niya na meron siyang kahati sa oras mo sa Kanya. Siluso po ang Panginoon. Gusto ng Panginoon yung buong buo na pagmamahal ibigay mo sa Kanya. Ayaw ng Diyos na ang paglilingkod natin sa Kanya ay half-half lamang. Yung hindi ka busy sa kakamaglilingkod sa Panginoon. Gusto ng Diyos buong buo. At kahit gaano ka man ka-busy, kung binibigyan mo ng panahon, ang oras, ang Panginoon, you will honoring God. Amen? Amen. Amen. Lahat po tayo busy, kaya hindi po rason na hindi ka pwedeng makapaglingkod sa Diyos dahil busy ka. Hindi po dahilan yon na busy ka. Lahat po tayo busy. Pero kung hindi po natin bibigyan ng oras, kung hindi natin bibigyan ng panahon ang Panginoon, ay nagsiselo siya sa mga bagay na pinagbibisihan natin kasi wala kang oras sa Kanya. Pero pag may problema ka, pag may pagsubok ka, araw-araw, oras-oras, you are praying, nag-worship ka, pero pag wala ka ng problema, hindi mo naman na maalala ang Panginoon.
So, serving God requires total commitment. God desires our commitment and willingness to obey. Gusto ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya. Number 3, serving God is motivated by love. Ano bang motibasyon mo? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? If you love God, walang mahirap. Amen? Lahat naman tayo naranasang magmahal. Kapag nagmahal ka, walang bagay na hindi mo kayang gawin pag nagmahal ka. Lahat yan ibibigay mo sa taong mahal mo. Kasi ayaw mo na yung taong mahal mo na hindi mo ibinibigay yung buong pagmamahal mo sa Kanya, yung panahon mo sa Kanya, hindi mo siya binibigyan ng oras, magsisimula ang misunderstanding. Kasi gusto ng mahal mo, maramdaman niya, mapatunayan mo kung gaano mo siya kamahal. Kaya sa taong nagmamahal, walang bagay at walang mahirap para sa Kanya. Kayang gawin lahat ng taong nagmamahal. Kaya tayo, kung mahal natin ang Panginoon, kaya nating gawing lahat. Ano ba yung motibasyon mo? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? We cannot serve God because of our brothers, because of our sisters. Hindi ka naglilingkod sa Diyos dahil mayroon kang ministry. Hindi ka naglilingkod sa Panginoon dahil maganda yung simbahan. Hindi ka nagmi-ministry sa Diyos dahil maayos yung programa. Hindi ka naglilingkod sa Diyos dahil maayos ang patakbo ng organisasyon. Hindi ka naglilingkod sa Diyos dahil may suporta, kundi naglilingkod ka sa Diyos hindi dahil sa mga bagay na yon. Naglilingkod ka sa Diyos, hindi dahil sa napakagandang simbahan. Naglilingkod ka sa Diyos, hindi dahil sa napakayamang ang simbahan. Naglilingkod ka sa Diyos, hindi dahil kay pastor. Naglilingkod ka sa Diyos, hindi dahil kay sister. Naglilingkod ka sa Diyos, hindi dahil kay brother. Naglilingkod ka sa Diyos, hindi dahil napakaganda aircon yung simbahan. Naglilingkod ka sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Sana ito yung motibasyon natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Mahal mo ang Panginoon, kaya ka naglilingkod sa Diyos. If you love God, love inspires obedience. Kapag nagmamahal ka, natututo kang sumunod. Kung mahal natin ang Panginoon, yung pagmamahal na yan, ito yung nag-i-inspire sa atin para sumunod sa Panginoon. Ang sabi nga ng Diyos, if you love me, keep my commandments. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, matuto tayong sumunod sa Panginoon. Love for God produces obedience. Service without love becomes routine and empty. Kung hindi mo mahal ang Panginoon, lahat ng ginagawa mo, nagiging routine na lang. Nagiging daily routine mo na lang yan. Dahil nakasanayan mo. Pero kung samahan mo ito ng pagmamahal sa Diyos, ginagawa mo ito dahil mahal mo ang Panginoon, hindi ginagawa mo isang bagay dahil nabuboring ka sa bahay, gusto mo lang makalabas-labas, gusto mo lang makasalamuha ang iba't ibang mga tao, kaya ka labas ng labas, pero wala kang love na tunay na love sa Panginoon. Pero kung mahal natin ang Panginoon, love inspires obedience. Love produces selfless service. Pag mahal natin ang Panginoon, nag-produce ito ng hindi makasariling paglilingkod. Serving in church, serving in family, is an expression of love. Yung paglilingkod mo sa church,
yung paglilingkod mo sa pamilya mo, expression yan ng pagmamahal natin sa Panginoon. Alam nyo ho, na-amaze ako. Itong month na to, ilang beses na ho kaming nagkakabanding-banding ng pamilya. Ilang beses na kami, na dati-dati hindi kami sasabay-sabay kumain. Pero maraming pagkakataon na sa tuwing kainan, sabay-sabay ho kami, nagkakausap, nagkakakwentuhan. Ilan na ho ba sa atin dito? Sa loob ng pamilya, nagkakaroon ng time na mag-usap-usap. Sa loob ng pamilya, nagkakaroon ng time na magkaroon ng bonding. Kahit sa loob man lang ng bahay. Sometimes wala. Dahil sa sobrang busyness, inaantok, natutulog, pati nga sa kainan, minsan hindi nagsasabay-sabay. Pero this time, kung mahal natin ang Diyos, love produces selfless service. Nakaranas na ba kayo, nakatin na ba kayo ng reunion, mga pamilya natin galing abroad, mayayaman, daming pera, reunion. Pero nakakalungkot, yung table ng mga kamag-anak na mayayaman, andun. Yung table na walang pera, andun. Tapos sila yung nagtatrabaho, nagiging alila. Hindi reunion yun. Paano magkakaroon ng reunion kung grupo-grupo? Kaya pag sa family reunion, dapat walang uutusan o dapat magkaroon ng selfless service ng bawat isa. Matutong paglingkuran ang bawat isa. Hindi dahil mapira ka, yung isa walang pera, yun lagi ang naglilingkod para sa iyo. But, kung mahal natin ang Panginoon, love produces selfless service. Doon sa church, naglilingkod ka sa church, nagmi-ministry ka sa church, hindi dahil may blessing, hindi dahil may suporta, pero naglilingkod ka sa church kasi mahal mo ang Panginoon. Amen. Amen. Naglilingkod ka sa pamilya mo, hindi dahil may naibibigay sa iyong pamilya mo, but dahil mahal mo ang Diyos, kaya pinaglilingkuran mo ngayon ang pamilya mo. Talaga kung may time na halos mag-isa lang ako sa bahay, hindi nakaka-uwi si ate, pupunta ng Manila, hindi nakaka-uwi. Yung pamangkin ko naman, andun lang, kaya mag-isa lang ako sa bahay. Pero mula noong pagpasok ng January, halos lagi na kaming magkakasama sa kainan, nagkakabandingan, nagkakabiruan. Ang prayer ko, bawat pamilya po natin, magkaroon ng magandang ugnayan, magkaroon ng magandang communication. Amen? So love brings or love produces selfless service. Pangatlo, or love brings joy in service. Kapag ang motivation mo sa paglilingkod is love, it will bring joy. Kung naglilingkod ka, ang lahat ng ginagawa mo ay dahil mahal mo ang Diyos, nagbibigay ito ng kagalakan sa paglilingkod. Yung hindi ka napipilitan, ay yawan ti pa nagdabog-dabog na siya nga kanayon, yung hindi ka nagre-reklamo, kasi may kagalakan sa puso mo na ginagawa mo ang paglilingkod na yan dahil mahal mo ang Panginoon. Service motivated by love is joyful, not burdensome. Yung paglilingkod sa Panginoon dapat hindi pabigat sa buhay po natin, kundi nagdudulot ng kagalakan sa buhay po natin. Amen? Kaya yung pag-atid mo sa worship celebration, dapat hindi pabigat yan. Dahil mahal mo ang Panginoon,
Tayo nga, pag may pinupuntahan tayong appointment sa labas, ayaw nating nahuhuli. Pero minsan, pagdating natin sa worship, nahuhuli pa tayo. Pag sinabing 6 o'clock, minsan dumarating tayo, 6:37. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, it will bring joy in service. Kaya, kahit doon sa sabit, kaya lagi mong sinasabi, eksakto 2:30, simulan natin may tao, wala. Simulan natin. Kasi, service motivated by love is joyful, not burdensome. Kung mag-aantayan tayo, hindi natin alam kung darating sila wala o hindi. As long as dumating yung oras din, we will start the worship celebration. Amen. Yung paglilingkod sa Panginoon, hindi dapat pabigat yan sa atin. Dapat nagdudulot ng kagalakan. Ngayon, kung papipiliin tayo ng Panginoon, mamili ka kung kanino ka maglilingkod. Sa akin ba na Diyos na nagligtas sa iyo o sa mga bagay na nandito? Sana mapili din natin at masabi natin, Lord, as for me and my house, we will serve the Lord. Panginoon, walang dahilan para iwanan ka. Panginoon, walang dahilan para hindi ako maglingkod sa iyo. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Alam niyo ba yung awit na, bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran ka? Bakit pinapasalamatan? Na habang inaawit natin yan, gawin natin yan ang tanong sa ating mga sarili. Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, we exalt your mighty name, God. Bakit nga ba Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, nais kong hindi dahil sa pagpapala, nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa himala,
dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Panginoon, sa gabing ito, salamat sa buhay ng mga Israelita na sa kanilang pagpiling, paggawa ng personal nilang decision para paglingkuran ka. Holy Spirit, give us courage to make a personal decision kung sino ang aming paglilingkuran. Kung maglilingkod ba kami sa inyo o hindi. Panginoon, kayo lamang ang nakababatid ng laman ng aming mga puso. Kung ikaw nga ba ay mahal namin, kung ang paglilingkod ba namin sa iyo ay ang nagmumotivate, ay ang love namin sa inyo. Lord, mula sa oras na ito, through the power of your Holy Spirit, patuloy mo pang pagningasin, pag-apuyin ang aming love sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pa mong padalimin, patuloy mo pa mong pag-apuyin, Panginoon, ang aming pagmamahal sa inyo, so that it will produce joy sa aming paglilingkod sa inyo. So that it will produce obedience sa aming paglilingkod sa inyo. Panginoon, naway matagpuan mo, makita mo yung aming mga puso, kung gaano ka namin kamahal. And Holy Spirit, turuan mong bawat isa sa amin na wala kaming ibang ipra-priority sa lahat maliban ang aming Panginoong Diyos. Na kahit gaano man kami kabisi sa lahat ng aming mga gawain, para lamang matugunan, masuportahan yung pangangailangan namin, pangangailangan ng aming pamilya, tulungan mo kami na huwag naming makalimutan ang aming oras, ang aming panahon para sa inyo, Panginoon. Lord, sa gabi po ito, pagpalain ko niyo bawat isa na nagdesisyon at gumawa ng kanilang sariling desisyon na paglilingkuran ka. Katulad namin ng aming inawit, Panginoon. Nais ka naming ibigin, nais ka naming paglingkuran, hindi dahil sa mga pagpapala, hindi dahil sa mga himala, kundi dahil sa ikaw ay ikaw. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na lumalang sa amin. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin. Kaya walang bagay at walang dahilan, Panginoon, na hihinto kami sa paglilingkod sa inyo. Whatever trials, whatever problems na maranasan namin sa aming mga buhay, paglilingkuran ka namin dahil umaapoy ang aming pagmamahal sa inyo. Salamat po na marami. We give you all the glory. We give you all the honor. Praises and thanksgiving. In Jesus Christ, my name we pray. Amen. Palagpagan po natin ang Panginoon.